Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Tayo pong lahat sa panimulang awit. Tayo po'y manalangin. Diyos samang makapangyarihan sa lahat, pinupurit pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Tinataas at dinadakila ang tanging ngalan mo, O Jesus. Salamat po sa panibagong umaga na aming nasilayan at sa buong linggo na kami iyong iningatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na sa amin iyong binigay at sa kung anong mang meron kami ngayon sa aming buhay. Ikaw po ang manguna sa aming pananambahan at ang presensya mo ang aming maranasan. Dalangin ko po na ikaw ang makita at makasama ng bawat isa sa buong oras ng aming pagsamba. Gayon din sa pag-awit ng koro at sa mensahe ng buhay na ibibigay ng iyong mga anak. Muli, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba at ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapalipin sa anumang bagay. Ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tayo pong lahat, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
Magandang umaga po. God is good. And all the time. Gustong-gusto ko pong sinasabi yon kasi kailangan mararamdaman at maranasan natin ang kagandahan ng umaga sa ating pananambahan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, nakikita natin wala po yung organ doon kasi ipinagawa. Salamat po sa ating kapatid na Doktora Gigi Santos sa kanyang pagpapagawa ng organ. Thank you po. God bless you more po, Doktora. Okay. Sinabi ko po nung linggo, ang Biblimpik ay sa third Sunday. Sa susunod na Sunday. Hindi ko naman po alam kasi yung kalakaran. wala palang madaanan ang buong Moriones. Kahit walang madaanan ng mga sasakyan, pwede naman po tayong maglakad para sa pananambahan. So mamaya po ang Biblimpik natin, naka-post naman po sa ating mga FB, ay mamaya po, right after yung ating pananghalian. Ang oras po nito ay 1:30 po. Dito po tayong lahat. Yung mga criteria, yung dapat nating sundin ay nakapost na po yon at alam ko po bawat organization ay nakahanda na para sa ating Biblimpik and I Proclaim. After po ng ating Biblimpik, doon po tayo kung saan po yung nakagawian ninyo, meron po tayong pagbabasa, yung I Proclaim. Yun po, sunod-sunod po yung ating pagbabasa. So, ganito po ay yung schedule. Mauna, ang unang organization, 2, sunod, hindi para ubusin ang mga kababaihan, gano'n. Alternate. Yung una, kung kababaihan ang una, sunod UMM, pero mga 2 tao, then MIAF, MYF, then rotation ulit. Para share-share po, hindi puro kababaihan, kalalakihan. Para sa ganon ay mag-alternate, makauwi naman na kaagad yung mga ibang nakapagbasa ng Biblia. Ang purpose po ng pagbabasang ito ay proclaim, sino man ang dumadaan dyan, alam natin, ipanalangin natin na meron at merong naiiwan sa kanilang pandinig yung mga tao dyan na naglalakad. So, yun po. So, ihanda po natin kung bumalik po tayo ng 1:30 para sa Biblimpik. Pero kung ano naman, tuloy-tuloy na kung yung iba naman po, dito naman po tayo kumakain lahat, malapit lang po ang mga kainan, pwede na po tayong mag-stay. Yung Youth Sunday din po ay gagawin sa last Sunday. Hindi na po 21. Ang national naman po, basta gagawin sa January. Sa January po, isa-celebrate. Kaya pinili po ng mga kabataan sa January 28. So mga kapatid, ihanda na rin natin yung ating Ash Wednesday, maaga po ngayon, February 14. Maging yung kasalang bayan, please submit all the requirements and marriage certificates sa opisina o kaya kay Mami Cecil. So, yung mga gustong magpakasal na po, pwede na po na gawin. Basta lang kompleto po ang mga papeles na galing sa munisipyo. Ibig sabihin mga kapatid na piyesta po sa linggo. Ano po yun? Piyesta ng Tondo? Opo, yung 21. Okay, piyesta ng Tondo. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin sarado ang church. Kapag nakikipiesta tayo, nakikigalak tayo sa komunidad, mga kapatid, yung conviction natin nasa inyo na po yun. Hindi ko kayo pipilitin. Pero ang linggo ay para sa ating Panginoon. Magkita-kita po tayo ulit sa darating na Thursday at saka Sunday. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay, sandali po, birthday celebrators. January 14, Cecilio Basan III and Rubimi Fajardo. 15, Teresita Cruz
Jake Jawili, Winnie Garcia, and Nathaniel Pineda. Sa 16, Christian Dave Baltasar, Erwin Villaruel, Joshua Mendoza, Emmanuel Ringor, and Esperanza Razon. 17, Mitzi Garce, Grace Santos. 18, Epres Mary Ann. 19, Charmaine Estrada. And 20, Isabel D. Cruz, Marisa Cruz, Christian Paredes, Ira Luis Kelly, Viterbo, and Loida Movilla. Happy birthday po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa pamagitan ng ating pagbibigay ng sign of peace to everyone. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Mga kapatid, ulitin ko po yung talabalitan nung linggo, babaguhin ko po. Kasi hindi ko nga alam yung kalakaran. Ang third Sunday, sabi ko, magmi-meeting ang All Administrative Committee. Pero, alam ko po, pagkatapos ng simba, ay uwian na. So, sa susunod na lang po natin gagawin. But, hindi po excuse yung mga organization. Kasi alam ko, nag-meeting na po kayo, pakiayos po yung inyong mga reports. Kasi po, para makita na po nung ating lay leader, nung ating chairperson sa mga report at maiayos. Mahirap po yung nagka-cramming tayo. Okay? Salamat po. Thank you. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang umaga sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakaloob. Buhay na ipinagkakatiwala mo upang minsan pa ay aming ihandog sa pamamagitan ng aming sama-samang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ang pagsamba ay kapahayagan ng aming paglilingkod sa inyo at bilang pagmamahal din po namin sa inyo at sa iglesyang ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, minsan pa naming ipagdiriwang ang buwan ng Biblia, O Diyos, dahil ang salita mo ang aming kalakasan, ang aming gabay, ang aming tuntunin, Panginoon, sa aming pamumuhay sa mundong ito, O Diyos. Salamat po sa iglesyang ito na nagpapahalaga sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat sa mga gawain ng pag-aaral, Turo Galilee, Bible Study, Ephesus Care Group, sa mga Bible Study, sa mga online Care Group and Bible Study, Panginoon. Gayon din po every Sunday na nakikinig po kami ng salita mo, Panginoon. At sa bawat araw, O Diyos, na nagde-devotion po kami, naglalaan ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Lahat ng ito, Panginoon, ay inilalagay mo sa puso namin upang mahalin ka sa pamamagitan ng inyong mga salita. Dalangin po namin ang iglesyang ito, O Diyos, ang bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito. Katagpuin niyo po sila sa bawat kalagayan at sitwasyon ng kanilang buhay. Nawa, Panginoon, patuloy na maghari sa kanilang puso ang pagmamahal sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Pangunahan niyo po ang mga magulang na ito, Panginoon, sa pangunguna sa buhay espiritual ng kanilang pamilya, ng kanilang sambahayan, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, saan man po sila inilalagay sa bawat araw. Kung sila man ay nagtatrabaho, Panginoon, gamitin mo ang kanilang buhay na madala ang mabuting balita sa kanilang mga kasama sa trabaho. Ganyan din po kung sila man ay estudyante, O Diyos, dalangin po namin, gamitin mo ang buhay nila na magsilbing patotoo
na kayo ay buhay na Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kabuuan ng ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin. Kung nagbubukas man kami, nagpapasimula man kami ng mga gawain, ang lahat at layunin pa rin nito, Panginoon, ay madala ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapatawad at ang inyong pagliligtas. Dalangin po namin ang aming kapaligiran, ang aming mga barangay na kinabibilangan, Panginoon. Ipuin niyo po ang buhay ng mga leader po namin. Kayo po ang patuloy na manguna at patuloy na magkaloob sa kanila ng puso, ng pagmamahal sa inyo at sa kanilang kapwa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ipuin niyo po ang buhay ng mga Pilipino sa bawat hamon na kinakaharap, sa bawat araw. Kayo po ang patuloy na maranasan namin, na nagpapalakas, nagpapatatag sa amin. Hindi po kayo nagkukulang sa amin, Panginoon, upang patuloy kaming gabayan at samahan sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Sila na mga nasa ospital, sila na mga nasa tahanan, o sa mga sandaling ito, O Diyos, ay may mga kasakitan sa kanilang lupang katawan. Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, ipuin niyo po ang kanilang lupang katawan at tanggapin ang kagalingan na nagmumula sa inyo upang ang buhay na ito ay patuloy na magamit na maparangalan, maitaas ang inyong banal na pangalan. Salamat po minsan pa sa pagtitiwala sa amin ng paglilingkod sa umagang ito sa iyo, aming Diyos, na patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Sa inyo po ang papurit pasasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa iyo kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pamagitan ng mga handog na ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ang bawat isa ay may mga pangitain sa ikalalago, kasasagana, at sa kaayusan, Panginoong Diyos, ng pagawain ng aming iglesia. Panginoon, narito po ang mga handog. Amin pong itinataas sa inyo at patuloy mo pong palaguin ito, Panginoong Diyos, at magamit sa pagawain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pagbasa sa banal na kasulatan sa Matandang Tipan ay matatagpuan sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 20. Na ganito po ang sinasabi. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." "Narito po ako," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, matulog ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel." Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak, matulog ka na." Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Sa pagkakataong iyon, naunawaan na ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, "Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod." At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ni Yahweh, "Hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito'y mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastangin ako ng kanyang mga anak. Ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangang ginawa ng sambahayan ni Eli." Natulog muli si Samuel at kinaumagahay binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Subalit tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak." "Ano po iyon?" sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, "Anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo." Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito. Pagkatapos, sinabi ni Eli, "Iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo, sa pagkakasulat sa Bagong Tipan, sa Aklat ni Juan, sa Kabanatang 1, mga talatang 43 hanggang 51. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa Aklat ng Kautusan at gayon din ng mga propeta, siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." "May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus,
Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Natanael, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Salamat choir sa mensahe ng awit. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. O Lord Jesus Christ, ihanda mo po, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pakikinig sa iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ang bawat kataga, ang bawat mga salita na aming maririnig, ang siyang magbibigay inspirasyon sa bawat isa sa amin, sa aming pagtahak, sa aming mundong aming kinagagalawan. Salamat, Panginoon, ito ang aming dalangin. Amen. Sa ating teksto ngayon, mga kapatid, na binasa, ay may kaugnayan sa mga iba't ibang klase ng pagkatawag mula kay Samuel at sa bagong tipan ay kay Nathanael at kay Felipe. Si Nathanael na isa ring tinatawag na si Bartolome. At narinig natin sa Ebanghelyo kung papaano tinawag ng Panginoon si Nathanael. Siya ay pinakilala ni Felipe kay Jesus at siya ang namagitan. Kaya dito nakikita natin yung klase o yung significant role ni Felipe sa pagkatawag ni Nathanael. Alam natin, mga kapatid, na tayo din ng mga mananampalataya, madalas meron ding ginagamit na tao ang Diyos upang tayo ay tawagin at ipakilala sa ating Jesus. Wala namang taong isinilang sa mundong ito na kilala kaagad si Jesus. Kailangan merong nagpapakilala. Siyempre yung magulang natin, siya kaagad yung nagpapakilala. O kaya, kung hindi man sila, may ginagamit ang Diyos. At yan ang role ng bawat Kristiyano. Ang pakilala ang ating Panginoon sa taong di pa nakikilala. Hindi lamang role ng mga Kristiyano, kundi yan din ang role ng simbahan, ang ipakilala si Jesus sa tao. Sa simula, mga kapatid, ayon sa ating teksto, masasabi natin na si Nathanael ay may pagdududa. Noong sabihin ni Felipe na nakita na niya si Jesus at kanya ring ipinakilala kay Nathanael. Natagpuan ko ang Mesyas. Ang tugon naman, anong tugon ni Nathanael? Kasi sinasabi niya, natagpuan ko sa Nazareth. Ano naman ang merong mabuti sa Nazareth? Alam naman natin na ang kasaysayan ng Nazareth ay walang kabuluhang lugar. Hindi ko na po ilalaborate yun. Parang merong panlalait si Nathanael. Bagamat ganon ang reaksyon ni Nathanael kay Jesus, subalit noong nagkaroon siya ng enkwentro, ng personal encounter, mga kapatid, doon lumabas yung kalinisan ng pananampalataya ni Daniel. So mga kapatid, alam natin na ang pananampalataya ay biyaya o regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na sa Diyos lamang pwedeng magmumula ang pananampalatayang meron tayo. Ang pananampalataya ay tulad ng isang binhing ipinunla ng Diyos sa ating mga puso. Pero kailangan yung pananampalatayang yon ay natitrigger. Na-experience niya yung triggering upang mabuhay yun. At yun ay sa pamamagitan ng personal encounter. Kinakailangan natin ito, yung personal encuentro sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya upang mabuhay. At kadalasan, para mabuhay ang pananampalatayang yan, mga kapatid, kailangan gamitin ng Diyos, ang tao, para dalhin at ipakilala sa mas malalim, mas kakilala ang Panginoon.
Sabi ko nga, bagamat hindi maganda ang simula ng pagkatawag kay Nathaniel. Nung magkita sila, ayon sa ating teksto, naging napakatibay ng kanyang pananampalataya. At hanggang sa wakas, siya'y nananalig sa ating Panginoon. Nang siya'y isugo ng mga alagad, isinugo upang ipanawagan or ipabalita ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng daigdig. Siya'y naging tapat na lingkod. At maging ang kanyang buhay, kung sasaliksikin natin, ay kanyang ibinigay hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Siya yung tinatawag nating martyr. At ayon sa tradisyon noon, binalatan siya ng buhay. Binalatan at pinugutan ang kanyang ulo. Sa ganon katindi, mga kapatid, na karanasan para sa pananampalataya, ganon katibay si Nathaniel. Hindi niya tinalikuran ang ating Panginoong Diyos kahit sa napakahirap at matinding sakit ang kanyang dinanas para lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ko binabanggit at inuungkat ang karanasang ito? Tayo rin, mga kapatid, ay tinawag ng ating Panginoon. Lahat tayo ay maging alagad niya. Sinusugo niya bilang apostol sa panahong ito na upang ipahayag si Kristo. Ipinakikilala si Kristo sa mga taong hindi pa nakakakilala. Kailangan may taong magpapakilala sa Kanya. Kaya dapat nating suriin ang ating mga sarili. Baka mamaya yung ating relasyon kay Jesus ay masyadong private. Napaka-private. Ikaw lang, ako lang ang nakakaalam na may pananampalataya. Hindi po pwede ang ganon na napaka-private ang iyong pananampalataya. Kailangang i-share ang pananampalataya. Kailangan suriin natin ang ating mga buhay, ang ating pagkatawag. Ilan na kaya ang tao na nadala mo kay Jesus? Ilan na kaya ang napangaralan mo? At ilan na kaya ang bunga ng pananampalataya mo? Yaan ang bunga na makita ng Diyos na meron kang taong nadala at napangaralan sa pamagitan ng iyong pananampalataya, sa pamagitan ng iyong pagkakilala, at ipinakilala mo rin ito sa iyong kapwa. Para sa pagharap natin sa ating Panginoon, mga kapatid, walang hahanapin ang Diyos dahil meron ka nang ipinapakita sa Diyos na sa pamamagitan mo bilang isang Kristiyano ay may higit na napangaralan mo at higit na naglilingkod na ngayon sa ubasan ng ating Panginoon. Di po ba napakasarap na sabihin sa iyo, alam mo ba, dahil sa iyo, nakilala ko si Kristo. Kapag yan na, mga kapatid, ang naririnig mo at may narinig ka nang nagsabing yan, yaan ang nagpapatunay na meron ka ngang bunga. Kung babalik tanawin natin ang ating teksto, ano ang aral dito na mapupulot natin sa pagkatawag sa kay Felipe at kay Nathaniel? Alam din naman natin, mga kapatid, na si Felipe ay pangatlong tinawag na mga alagad at si Nathaniel na isa sa mga Bartemyo ay pang-apat na tinawag. Hindi na natin naranasan ang tulad ng pagkatawag ni Felipe at Nathaniel. Subalit nararanasan naman natin, mga kapatid, sa panahong ito
Yoong napapalalim ang ating pananampalataya kung bakit tayo sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, mapalad ang taong hindi nakikita ng mga bagay-bagay na totoo, subalit nananampalataya sila at sumusunod sa pagkatawag sa Diyos. Mula sa ating teksto, nang sinabi ni Felipe, come and see. Imbitasyon na may pangako na nagmumula sa ating Panginoon. Nang sabihin ni Felipe kay Nathaniel, makikita mo ang natagpuan ko. Halika at tignan mo. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, kapag sumunod ka sa nagsabi, halika at tignan mo, yun ay merong personal na relasyon at magkakaroon ka ng ibang klase ng pagsunod sa ating Panginoon sapagkat mararanasan mo na napapatibay at nagkakaroon ka ng tamang direksyon sa bawat oras at panahon ng iyong buhay. Kapag ang tao ay sumunod sa Panginoon, nai-enlighten siya at nakikita niya sa kanyang buhay yung maraming mirakulo. Nakikita niya ang kapangyarihan, nararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung gusto mong makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay, sumunod ka sa paanyaya dahil punong-puno ng pangako ang paanyayang iyon. Kapag ikaw ay sumunod sa iyong Panginoon, sabi ko nga, yung relasyon sa Kanya ay lalong mas mapalalim. Dahil sa lahat ng iyong gawain ay committed ka. Wala ka ng paghihindi. Committed ka sa buong araw at sa buong panahon. At inilalaan mo ang iyong buhay at binibigyan mo ng panahon sa ating Panginoon ng buhay na makapaglingkod sa Kanya. Kaya tayo'y maging committed sa pagsunod sa Diyos. Kapag sinabing sumunod ka sa Diyos, nagpapakumbaba ka. Kapag sinabing sumunod at committed ka sa Diyos, ang nais niya sa iyong buhay ay nagpapailalim ka sa Kanyang kapangyarihan para sa iyong buhay. At kapag ito ang nangyari, kumikilos ka sa iyong kinaroroonan, sa iyong buhay, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako. At yung comfort zone mo, pupunta ka sa bagay-bagay na pinagdadalhan sa iyo ng Diyos upang doon naman ay maiparating mo at sabihin mo sa iyong kapwa, come and see. Mga kapatid, kapag kumikilos ka, sa oras at pagkakataon ng iyong pagkatawag, ikaw ay magiging halimbawa sa bawat nakakakita. Dahil sa iyong karanasan, nararanasan mo sa ating Panginoong Diyos sa iyong pagsunod sa Kanya. Ang iyong buhay ay magiging mabuti sa iba. At ang iyong buhay ay magiging pagpapala, hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa lahat ng naiengkwentro mong tao at nakakasalamuha. Magiging kagaya ka ni Felipe na instrumento at ang pagkatawag kay Nathaniel na natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Ang sabi nga ni Felipe sa kanya, kay Nathaniel, come and see. Sumunod ka at makita mo. Lumapit ka at makikilala mo. Ang presensya ng Diyos ay mananatili sa iyo. Mga kapatid, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, kapag ikaw ay nakinig ng gaya ni Samuel, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa halip, makikita mo
madidiscern mo kung ano ang papupuntahan at patutunguhan ng buhay mo. Sapagkat bago pa lamang nakilala mo ang Diyos, katulad ni Nathaniel, bago niya nakilala ang Diyos, naramdaman na niya, nakilalang kilala siya higit ng Diyos ng kanyang mga ginawa. Ganon sa ating mga buhay. Lamang, kailangan makultivate, kailangan maengkwentro muli natin ang Diyos sa pamagitan ng iba. At ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong pinoproblema, anuman ang iyong kinakaharap sa pamagitan ng iyong pananampalataya, kapatid, nakakatiyak ako, alam ng Diyos ng lahat ng iyan. At sa sobrang pagkamangha ni Nathaniel sa kanyang pagkatawag at pagkakilala ng Diyos, anong sinasabi niya sa 49? Sumagot si Nathaniel, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Mga kapatid, sa pagkabigla at ginawa ng Diyos kay Nathaniel, naramdaman niya at naintindihan niya na ang pagkatawag sa kanya ay hindi lamang sa oras na iyon, kundi matagal na inihanda ng Diyos ang kanyang buhay para sa paglilingkod niya, kaya nga hanggang sa kamatayan. Naghahanap ka ba, kapatid, ng makakaunawa at makakatulong sa iyo? Wala po yan sa ating mga FB. Wala po dyan sa mga Instagram. Matatag na kaibigan at matatag na pagkakilala sa pagsunod sa Diyos, tanging sa ating Panginoon. Dahil kapag ikaw ay tumugon sa pagtawag ng Diyos sa kanyang gawain, mararamdaman mo, mga kapatid, yung comfort. Mararamdaman mo na meron kang kasama. Mararamdaman mo na napapalakas ka. Anumang klase ng ating kinakaharap sa buhay na ito. Kapag sabihin mong sumunod ka, todo ang pagsunod sa ating Panginoon. Kapag sinabi mong sumunod ka, lahat ng gawain ay gagawin mo. Kumilos ka sa presensya at maging mabuti tayong example at makikita natin, mga kapatid, higit pa doon sa nakita at naisin mo ngayon. Ang karanasan ngayon at karanasan mo sa darating ay higit pang mapapabuti kapag sinabi ng Diyos, halika, at makita mo ang inihanda ko para sa iyo. Tumugon ka, kapatid, at sumunod sa ating Panginoon. Kapag ang sumunod sa Diyos, maaaring maganda, maaaring pangit, maari namang maayos, at hindi maayos ang magiging sitwasyon. Pero kapatid, ang mensahe sa umagang ito, at the end ng lahat, makikita mo, hindi ka lugian, hindi ka walan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Come and see kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ating Panginoon ay iniimbitahan ka ngayon upang hindi lamang makita, kundi upang sumunod ng todo at magpailalim sa buhay na ito sa kanyang presensya, at hayaan natin ang paggalaw at pagkilos niya sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, ang bunga ng buhay sa pagsunod sa panahong ito ay ang pagpapatuloy na magkaroon ng malaking impact sa buhay ng tao, nang patuloy na damhin ang kanyang presensya, hindi lamang sa araw na ito. Ang kay Felipe, ang kay Nathaniel, at ang boses na narinig ni Samuel, iba't ibang klase ng pagkatawag, sapagkat doon nakikita sa bawat isa sa atin na kapag tumugon ka
makikita mo at maririnig mo rin ng pagpapatuloy, ng pagbabahagi ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Try again to encounter the Lord Jesus Christ in our life. At dahil dyan, sasabihin mo rin sa iyong kapwa, come and see the miracle of serving the Lord Jesus Christ. Come and see and follow our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Panginoon, kinikilala po namin ang lahat ng mga pagpapalang aming natanggap. Ito'y nagbubuhat sa inyo at aming itong pinagpapasalamatan sapagkat alam po namin, Panginoong Diyos, ang mga handog na ito ay patuloy mong magamit para sa iyong misyon. Panginoon, narito po, pagpalain mo po at patuloy mo pong palawakin, paramihin, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord, ang lahat ng ito ay para sa iyong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa na naghandog nito at sa mga nais na maghandog. Panginoong Diyos, ikaw ang patuloy na maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
who dwell in dark and sin, my hand will sing. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept For love of them, they turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word. to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I? Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in. my heart. Narito po kami, O Diyos. Nagpapasalamat sa iyong mga kabutihan para sa amin. Salamat, O Panginoon, sa mensahe ng buhay. Pinakita mo sa amin kung paano kami sumunod at paano namin marinig ang tinig ng Diyos at makita ang iyong kapahayagan sa aming paglilingkod. Marami kaming mga rason, O Diyos, na kung minsan hindi kami sumusunod. Subalit, O Diyos, dahil may pananampalatayang iyong ipinunla sa buhay namin, yun ang aming Panginoong kalakasan. At yun, O Diyos, ang naihahayag sa aming mga buhay upang magpatuloy, upang makinig, at upang gampanin ang tungkulin ng aming pagkatawag. Dakilang Diyos, madaling sabihin, narito po kami, Panginoon, nakikinig at sumusunod. Subalit, O Diyos, yung gampanin ang tungkulin namin bilang iyong mga tinawag. Dalangin ko, Panginoon, tulungan mo po kami. Pangunahan mo kami upang magawa namin, O Diyos, ang lahat ng iyong ipinagkatiwala sa amin para gawin sa mundong ito. Na maging ehemplo po kami at maging kalakasan kami ng iba. Dahil yung imbitasyon na iyong ginawa sa amin ay punong-puno at kalakip doon ng maraming mga pangako na hindi pa namin nakikita. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, masdan mo po ang bawat mga anak mong narito. Gusto namin, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Gusto namin na walang batik ang aming pagsunod. Subalit kung minsan, O Panginoon, yung kalakasan at yung meron kami, minsan nagkukulang kami. Panginoon, minsan nanghihina kami.
physically, spiritually. Kapag ang katawang ito, O Diyos, ay nanghihina, gustuhin man namin ang maglingkod, hindi namin makakaya. Kaya nga, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, sa iyong makapangyarihang banal na Espiritu. Ingatan mo kami, palakasin mo kami sa lahat ng aming nararamdaman, sapagkat, O Diyos, gusto naming makapaglingkod pa sa iyo. Palakasin mo po kami kung nakakaranas po kami ng panghihina ng aming lupang pangangatawan. O Diyos, ang aming kapatid na nadisgrasya, ang mga iba sa mga kapatid ng mga Santos family, si Ate Ruth nasa ospital. Panginoon, tulungan mo. Batid mo na yung karanasan niya, yung kahirapan at sakit ng kanyang lupang pangangatawan na naranasan. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang kalakasan. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang pagtitiis. At gagaling siya sa iyong tulong. Panginoon, kami rin na narito. Ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod. Kami rin, Panginoon, minsan nangihina ang aming lupang pangangatawan. Sa aming mga nararanasan na mga pagkakasakit. Panginoon, huwag mong hayaan na malugmok kami at mawalan kami ng pag-asa para lumakas. Palakasin mo kami sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Palakasin mo kami, Panginoon, para makapaglingkod pa kami ng mahaba. Panginoon, napapakumbaba po ako sa iyo. Tulungan mo po kami. Tulungan mo ako, Panginoon, na pangunahan ng iglesyang ito. Namamakaw at nagpapakumbaba po ako. Alam ko ang bawat iyong mga anak na naririto, nakakaranas din, O Diyos, ng panghihina ng katawan. Dakila ka, O Diyos, na nagpapagaling sa amin. Gamitin mo kaming maging instrumento ng kapatirang ito, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang manghihina. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin. Amen. Mga magulang at mga kapatid po, ang ating pananambahan ay nagtatapos na, subalit ang ating paglilingkod sa ating Diyos at sa ating bayan, sa ating kapwa,
sa ating paglabas, ito ay magpapatuloy. At dahil diyan ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, ang pakikipisan, kaaliwan at gabay ng banal na Espiritu, ang siyang sumating lahat, ngayon at magpakailanpaman. Amen.